update tayo guys. Unahin natin tong plus, no? Plus. So Tuesday ngayon. Daily chart. Same pa din eh. Ayan, so medyo ano lang dito, no? Makita ng konti malapit dun sa may resistance. Ayan, pero still ano pa rin to, lower highs, lower lows. Okay, tapos sa lower time frame, check natin, oversold dito, no? It means may chance. Ayan, sa lower time frame may chance na mag-retest dito sa may red line 19 17.84 yung ano niya eh, closing price, no? Dito sa area na to. Ayan, possible mag-retest dun. Ayan. So sa lower time frame still goods. P-core, check natin P-core. So nalaglag ulit. Daily laglag na siya rito eh. Overbought na siya, no? Overbought, same din sa weekly kasi. Ayan, no? So overbought sa multi time frame, sa weekly, sa daily, ayan, no, 'di ba? And sa lower time frame pa same din, overbought na rin. Ayan. And kung papansinin natin, meron ditong gap, no? May gap down and at the same time merong gap up. Ayan, no? Let's see kung ano yung una dyan. Pero kasi possible malaglag to eh. Ayan, no? So pwedeng malaglag. And right now nakita natin support dito. Dito guys, may possible support sa area na to. Diyan 2.9, no? Nandun sa may gap up. Ayan. Tapos sa lower time frame, lower high, lower low. Let's see guys dito, no? So prior dun sa may sa may previous, yan kasi dalawa to eh, diba? So dito guys, medyo mahaba yung candlestick at umabot dito sa 3.14, yung sa baba, yung sa week, ito. So 3.14, possible ito yung magiging niyan, support. Ayan, sa area na yan, no? 3.14. May mga touches naman dun eh. Ayan. So far, ito muna for P-core, no? Tingnan natin kung magkakaroon ng quick bounce or if ever man dyan dumiretso or mag-bounce nga dito sa area na to since may gap down eh. Ayan.
So yan ang nakikita natin for P-core. Overbought siya sa iba't ibang time frame. Ayan. And we have here APL. Weekly. APL. Medyo polado guys. Okay, tapos overbought na rin dito. Overbought. Sa weekly to So, it means may chance na babalik. So, ayan sa may support. 0.007. Daily chart. Same here guys. Okay, possible. Malaglag dito sa area to. 0.007, no? Dun sa may 200-day moving average. For our chart. And so, sa part na to, slight rally lang, ano? Quick bounce, then, of course, possible. Malaglag na ulit for APL. Ayan. Then, we have TEL. PLDT. Tingnan natin sa weekly chart. Weekly chart. So, still the same pa rin yung setup dito, ano? Since na-hit na nga yung sa may resistance. Ayan. So, dito yung resistance sa 1.4, no? And right now, nasa 1.315. Kung bababa tayo dito sa daily chart, may support. Ayan. So, may support dyan. Ito. Ayan. So, may area na to. Support to. Yan. No? Kung mag-hold, so possible mag-retest pa tayo. Dito. Sa 1.4. No? Retest. Ayan. Kasi mukha siyang ano eh. Mukha siyang reversal pattern. Left shoulder, head, and tapos right shoulder dito. So, bali, ito yung magsaserve as a neckline. Ayan. So, kung mag-hold dyan, it means pwedeng mag-bounce. Hanggang dito, no? So, may resistance. Ayan. For our chart, let's see. Ayan. So, sa 4-hour chart naman, mukhang pabagsak pa. May tendency pang bumagsak. Ayan. So, tingnan na lang natin, ano, kung paano mangyayari dyan. For TEL. So, overall, ayan. So, we still, ano siya, no? Medyo boring. Medyo patalbog-talbog. Ayan. Tapos, we have OGP. For OGP, medyo nag-bounce. Mahaba yung wick. Mahaba yung wick, guys. Sa baba. Daily chart. Okay. Bullish engulfing candlestick. Plus may ano dito. May gap down. So, tingnan natin kung makaka-recover. Ayan, para ma-feel tong ano, gap sa taas. Ayan, kasi oversold naman na siya. Ayan, no? Oversold, no?
Sa 4-hour chart, tingnan natin. Quick bounce. So, pwede kasing ano yun, may stop dito sa area na to, or pag rally pero di masustain, ano. Ayan, para ma-feel lang ba yung gap. Ayan, tas mag-close dito sa may gawing resistance. Ayan, so tingnan natin kung paano magiging setup dito, ano. Ayan, so malapit na kasi sa resistance. Ayan. So, kung titingnan natin dito sa lower time frame, tatlo pala. So, tatlo yung gap. 1, 2, 3. Ayan, pero isa lang visible dun sa may ano, sa daily chart. Ayan. So, hindi lang pala natin napansin. So, ito yung first, second. Yun yung third nga dito. Ayan, pagka pumunta tayo sa 4-hour chart. Ayun, no? Diba? Ayan, so tignan natin. Yung second gap possible ito eh. Ito guys, yung sa first gap, tignan natin kung mag-i-exceed yung rally dyan, no? Ayan, kasi resistance na to eh. Ito guys. Ayan, tapos last, ito ASIN. Okay, dito ASIN same pa din. Hindi nga lang nag-hold dun sa may support na sinabi natin before. So it means this pattern hindi na siya ano. Hindi na siya possible kasi nalaglag na. Okay. So, pwede double bottom pattern. Like this one. Ganyan. Double bottom. So, still pwede pa rin ano. Just in case mag-hold for ASIN. Ayan. Pero, ang pinaka ano naman kasi dito. Pa-downtrend to, no? Since 2021. At wala pang breakout. Ayan. So, possible maybe somewhere in June or sa Q3. Pwede, no? Kung di na siya magpiprint ang panibagong lower low. Daily chart. Daily chart. So, retest lang dun sa may 200. Sa may red line. Tingnan natin kung masusustain at makabalik ka no sa may taas ng 200. Ayan. Pagka kasi medyo sideways yung chart, medyo hindi ano to eh, yung 200 ano, medyo di magandang gamitin. So, maganda siya pagka pa-uptrend or pa-downtrend. Talagang makikita mo yung difference. Ayan. For our chart, wala pa din. For our chart, parang retest lang to actually. Diba flip? So, nalaglag. Retest sa 200, rejected, then balik, then mukhang babagsak ulit. Same here, ano? Yan sa RSI mukhang pabagsak. Hindi pa siya stable base dito sa 4-hour chart. Yan. So, sa daily chart, oversold parehas, pero ano to eh, pagka ganito, pwede pa itong bumalik at mag-create ng panibagong lower low. And kaya this time for ASIN, yun nga ano,
yung pattern pwede pang ano to bumalik hanggang dito siguro sa 2.2 ano. Dito sa area na to, dito guys, dyan pwede dyan bumalik. Ayan, so I think we're done, and bukas na mag-update ulit tayo about top trending stocks.